nga, medyo walang magic dun sa turbo kung lumaki siya. Unless sobrang ganda ng material ginamit mo, titanium or yung mga Inconel or aluminum na sobrang nipis ng mga fins. Siyempre, maliliit na konti yung boost mo. So, ganun talaga eh. May trade-off for more top-end power. Yan, tandaan mo lang kung mag-modify ka. Siyempre, tatamad siya sa low RPM. Kung gusto mong stock na takbo, doon ka, stock turbo. Gawin mo lang ng paraan na mas efficient yung takbo niya, mas makahinga siya para mas maaga pa siya mag-boost. Or like kunyari, gamit namin sa mga shop car, yung G-Turbo, binabago nila yung profile nung mga wheel at lahat. Tapos pinapag-aralan nila, may R&D cars sila. Alam nila na hindi masyado maglalag. So, parang yung Grandia at saka yung LC200, hindi sila naging lagi. So yun, tanong mo rin sa turbo supplier mo kung ano yung ilang RPM ba magiging difference para hindi ka nagugulat. And isa mo pang itanong, ano yung horsepower na kaya i-support ng turbo na binibili mo kasi minsan yung boost hindi naman always equal to horsepower. So, pwedeng kaya mag-boost ng 40 ng turbo mo pero airflow niya 200 CFM lang, hanggang ganun lang marating yung horsepower. Diba? Pagdating mo ng rev ka ng 30 PSI sa 1.5, pagdating mo ng 2,000, hindi na makahinga. So ganun, maraming factors, alamin mo, maganda, informed tayo para happy tayo sa result. So yun, so F44 yung turbo niya. Sa mga Fortuner, halos ganun din naman naabot niya na horsepower. Then yan, ma-delay ng konti yung power mo. So pag nakita mo, peak torque, papasok, nasa 3,000 na. Keep that in consideration kung magmo-modify ka. Kasi baka nga ayaw mo naman nung high-end na power dumadating. Gusto mo masipag from the start. So, tanong mo talaga sa bibilan mo.